Paano mo ipaparamdam ang takot? Kung hindi ka sumisigaw, hindi ka nagbabantang manakit, sa mundong puno ng ingay, may isang uri ng lakas na hindi mo maririnig pero mararamdaman mo. Isang presensya na hindi kailangang magsalita para igalang o katakutan. Ito ang kapangyarihang hindi nakukuha sa tapang lang, kundi sa disiplina. At sa pilosopiyang Stoic, ito ang pinakamalakas na anyo ng tao. Ang marunong manahimik pero hindi kailanman mahina. Ang katahimikang mas malakas pa sa sigaw. Paano mo mapaparamdam ang takot sa iyong kaaway nang hindi nagsasalita, hindi sumisigaw at hindi kailanman nagbabanta? Sa larangan ng pakikibaka, isa sa mga pinakamabisang armas ay hindi ang mga salita kundi ang katahimikan. Sa katunayan, ang kakayahang ipakita ang iyong lakas sa pamamagitan ng tahimik na presensya ay isang napakalalim na strategiya. Sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses o sa lalim ng initiative. Hindi ito tungkol sa paglalabas ng galit o sa pakikipagtalo. Ang tunay na kapangyarihan ay matatag at tahimik. Subtle pero matatag na parang bundok na nanatiling matibay kahit na hinaharap ang malalakas na bagyo. Isipin mo ang isang mandirigmang hindi kailanman nagmamadali, na naglalakad na may tiwala, at hindi kailanman umuukit ng ingay sa mukha ng kanyang kalaban. Wala siyang pangangailangang magyabang o ipakita ang kanyang kahandaan na makipaglaban, sapagkat ang kanyang presensya pa lamang ay nagbibigay mensahe na puno ng disiplina. Ang disiplina, kapag ito ay talagang naipapamalas, ay mas nakakatakot kaysa sa anumang anyo ng galit. Sa katunayan, ang isang taong kayang manatiling kalmado sa harap ng kaguluhan at provokasyon ay isang taong nagtataglay ng isang matibay na paninindigan na kayang magbigay ng takot sa kanyang kalaban. Ang isang taong hindi mo kayang galitin, hindi mo kayang bulabugin, ay isang taong hindi mo kayang kontrolin. At sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ay hinuhubog ng kakayahang manghimasok sa isip at damdamin ng iba, ang hindi makontrol ay tiyak na dahilan upang sila'y katakutan. Ang katahimikan ng isang tao na may ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi dapat isiping isang tanda ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang banta na hindi kailanman binigkas, isang uri ng lakas na dala ang hindi nakikita o nahahawakan, kundi nadarama sa bawat pagkilos at paghinga. Minsan, ang mga di sinasadyang paggalaw, mga titig, o kahit ang simpleng pagupo sa tabi ng iba ay nagdadala ng mas malalim na mensahe kaysa sa isang sigaw o pagbabanta. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa dami ng salitang binibigkas kundi sa damdamin at damdaming na ipahahayag. Sa kakayahang ipakita ang iyong sarili na tila isang pader na hindi matibag even sa pinakamalupit na pagsubok. At sa ganitong paraan, ang isang katahimikan na puno ng matatag na lakas ay lumilikha ng takot na mahirap matumbasan ng sinumang nais makilala o sirain ka. Bakit hindi ka dapat pumatol kahit inaaway ka? Kapag pinatulan mo ang mga taong nangaaway o nananakit sa iyo, sa katunayan, natalo ka na. Ito ay isang mahalagang prinsipyo na dapat mong tandaan. Ang buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok, at isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon ay ang harapin ng mga tao na nagtatangkang ibagsak kasiraan ng iyong pagkatao. Sa halip na makipag-argumento o makipag-atrasan, dapat tayong manatili sa ating posisyon at ipakita ang ating tunay na lakas. Mahalaga na hindi tayo pumapatol sa insulto. Kapag may isang tao na nagtangkang saktan tayo sa pamamagitan ng salita o kilos, ang pinakapayak na reaksyon na nararapat ay ang hindi pagtugon sa kanila ng may pagkasuwat, galit o pagkasiraan. Hindi tayo sumisigaw o nagagalit kahit na tayo'y nasaktan. Ang pag-uugaling ito ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa ating kaalaman na may mas mataas na antas ng dignidad na dapat nating panatilihin sa ating sarili. Kapag tayo'y siniraan ng ibang tao, hindi natin dapat ibaba ang ating sarili sa antas ng naninira. Sa halip, dapat tayong magpakita ng mas mataas na pag-uugali sa pamamagitan ng pagnanatiling tahimik at matatag. Ang ating katahimikan ay hindi isang palatandaan ng kawalang saysay.
Ito ay patunay ng ating lakas at ng ating fundamental na pagpapahalaga sa sarili. Ang mga taong nag-aaway at naninira ay madalas na inaasahan na makikita nila ang ating mga emosyonal na reaksyon. Kaya naman, ang ating katahimikan ay mas makapangyarihan at maraming sinasabi tungkol sa ating pagkatao. Sa katunayan, ang hindi pag-respond sa mga pang-aaway at pag-atake ay nagmumungkahi na tayo ay hindi natitinag sa kaguluhan. Ating isaisip na walang mas nakakakilabot pa kaysa sa isang taong tahimik at nakatuon sa kanyang mga layunin, hindi alintana ang mga pagsubok na dumarating. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng masama sa iyo. Sa simpleng pahayag na ito, pinapahalagahan natin ang pagunlad ng ating sarili at ang pagpili na maging mas mabuting tao kahit na sa harap ng mga tao na hindi nag-aalay ng respeto sa atin. Sa ganitong paraan, makikita natin na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa ating kakayahang makipag-argue, kundi sa ating kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan at magpatuloy sa pagpili ng tama. Kung patuloy tayong lilingon sa ating mga prinsipyong ito, matututo tayong hindi lamang bilangin ang mga pagkatalo, kundi tumaas mula dito at ipakita ang ating tunay na halaga bilang tao sa isang mas mataas na liwanag. Paano ka mananatiling malakas kahit nilalait ka? Ang sagot ng isang stoic na hindi kailanman pinatulan ang paninira. Sa buhay, hindi maiiwasan na tayo ay makatanggap ng mga puna o batikos mula sa iba. Maraming tao ang nagiging biktima ng paninira at naguguluhan kung paano ito dapat harapin. Isang halimbawa ng makapangyarihang pananaw sa ganitong sitwasyon ay mula kay Epictetus, isang tanyag na stoikong pilosopo sa sinaunang Gresya. Mayroon siyang mahahalagang katuruan na makatutulong sa sinumang nalalait. Isang araw, may isang lalaking nagtanong kay Epictetus kung ano ang pinakamainam na paraan upang harapin ang mga paninira. Agad siyang sumagot, "Kapag may nagsabing masama ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo, huwag kang magpaliwanag. Sabihin mo lang, sayang, hindi pa niya alam ang iba ko pang kahinaan. Kung alam lang niya, baka mas marami pa siyang nasabi." Sa simpleng tugon na ito, na ipahayag ni Epictetus, ang pangunahing ideya ng Stoicism, ang hindi pagpayag na maapektuhan ang opinyon ng iba. Sa halip na makipag-debate o ipaglaban ang iyong sarili, mas mainam na magkaroon ng lakas, ng loob na tanggapin na may mga tao talagang maghahanap ng mga negatibong bagay. Kahit na wala namang basehan, ang lakasan ng loob sa pagpipigil, may tunay na lakas sa pagpipigil sa sarili na hindi basta-basta napapansin. Ito ay hindi katulad ng pagiging duwag. Dito ay isang anyo ng disiplina na nagbibigay diin sa kontrol sa ating mga emosyon at reaksyon. Kapag hindi tayo nagpapadala sa mga emosyon na dulot ng paninira, na ipapakita natin na wala silang kapangyarihan sa ating katauhan. Ipinapakita natin na ang ating kapayapaan at dignidad ay hindi nakasalalay sa opinyon ng ibang tao. Isang napakahalagang pahayag mula kay Epictetus ang nagsasaad, hindi ang mga bagay mismo ang nakakapagpaabala sa atin, kundi ang iniisip natin tungkol sa mga ito. Hinahamon tayo ng pahayag na ito na pag-isipan ang ating mga reaksyon at ang nararamdaman natin. Ang mga batikos o paninira ay mga external na pangyayari na labas sa ating kontrol. Ngunit ang ating isip at puso ay nasa ating sariling mga kamay. Kagaya ng tinuturo ng Stoicism, mahalagang pahalagahan ng ating internal na estado kaysa sa mga panlabas na pangyayari. Pagtanggap at pagpapalakas ng sarili, ang pagtanggap sa mga kahinaan at limitasyon natin ay bahagi rin ng proseso ng pagiging malakas. Kadalasan, ang mga nagbabatikos ay hindi nakakaalam ng buong kwento, kaya't hindi natin dapat masyadong isipin ang kanilang sinasabi. Ang mas mahalaga ay ang ating kakayahang lumago mula sa mga karanasang ito at gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang maging mas matatag at matalino. Sa huli, sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng paninira, palaging may pagkakataon na tayo ay magpatuloy at manatiling nakatayo.
Sa tulong ng mga aral mula sa Stoicism, maaari nating mahanap ang ating sarili sa isang mas mataas na antas ng pag-unawa at pagiging kalmado sa kabila ng mga nagsisilibing batikos sa ating paligid. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa kung paano tayo pinapahalagahan ng iba, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating sarili. Sa pagsasanay ng disiplina at kasanayan sa pag-iisip, kaya nating manatiling matatag at malakas sa kabila ng anumang pagsubok. Bakit nakakabaliw ang taong tahimik pero hindi mahulaan? Minsan, ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan o mga tao na hindi natin mawari ang tunay na saloobin ay nagiging dahilan ng ating takot o pag-aalinlangan. Ang hindi mo maintindihan kadalasan ay nagiging sanhi ng takot. Bakit kaya ang isang tao ay maaaring maging nagbibigay ng takot sa iba kahit na hindi siya nagsasalita? Ang isang tao na tahimik na tila nagkukulong sa kanyang mga saloobin at damdamin ay kadalasang nagiging dahilan ng pangambang nararamdaman ng kanyang mga kaaway. Kahit walang mga banta o agresibong kilos, ang katotohanang hindi mo alam kung ano ang nasa isip ng taong ito ay marino magdulot ng pagkabahala sa iyo. Kahit na inaasahan nilang makikita ang iyong galit o pagkabigo, pinili mong manatiling tahimik. Ang katahimikan mo ay nagsisilbing paalala na ikaw ay may kontrol sa iyong sarili at sa mga sitwasyon sa iyong paligid, habang sila naman ay nalulumbay, naguguluhan at nagiging alipin ng kanilang sariling emosyon. Isang tanyag na pahayag ni Seneca ang nagsasabing, hindi ang espada ang pumapatay, kundi ang taong may hawak nito. Ang kahulugan nito ay ang totoong banta ay hindi nakasalalay sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung sino ka at paano mo ito ginagamit. Kapag ang isang tao ay hindi mahulaan at hindi kayang kontrolin, ang simpleng presensya niya ay maaaring magdulot ng panggigipuspos sa iba. Hindi mo kailangan ng mga salitang nagsasaad ng galit o paghamak. Ang iyong katahimikan at kakayahang hindi magpadala sa mga emosyon ay siyang tunay na lakas. Sa katunayan, ang iyong lakas ng loob at tibay na hindi na ipapahayag sa mga salita ang nagiging pusong banta para sa iba. Ang kanilang takot ay nagmumula sa iyong hindi maunawa ang pag-uugali. Ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan sa kanilang isipan. Ang mga tao na puno ng emosyon ay nagiging labis na nag-aalala sa tao na tila walang sinasabi. Sa ganitong paraan, ang isang tahimik na tao ay hindi lang nagiging misteryo, siya rin ay nagiging simbolo ng lakas at katatagan sa mundo ng ingay at kaguluhan. Bakit hindi matibag ang taong kayang pigilin ang sarili? Sa mundo ng mga hamon at laban, may isang pangunahing tanong na dapat isaalang-alang. Bakit ang mga taong kayang pigilin ang kanilang sarili ay hindi matitinag? Sa isang ibig sabihin, kung natalo mo na ang iyong sarili, hindi na kailangan pang mag-alala sa mga labanan sa labas. Wala nang sinuman ang kayang lumaban sa iyo. Ang ating layunin sa buhay ay hindi lamang ang magmukhang makapangyarihan at matatag sa panlabas na anyo. Sa halip, ang tunay na layunin natin ay ang pagbuo ng panloob na katatagan. Ito ay hindi madali. Ito ay nagsisimula sa loob, sa tahimik na pakikipaglaban sa sarili. Dito kinakailangan nating harapin ang iba't ibang aspeto ng ating pagkatao, ang ating ego, ang galit na maaaring pumuno sa ating isipan at ang matinding pangangailangang laging tama. Madalas nating nalilimutan na ang tunay na labanan ay hindi sa labas, kundi sa ating sariling isipan. Kapag nagtagumpay tayo sa mga ito at nakilala ang ating tunay na sarili, nagiging imposible para sa sinuman na makagiba sa ating estado ng pagiging matatag. Ang mga hamon na maaaring dumating mula sa ibang tao o sa mga sitwasyon ay nagiging maliliit na balakid lamang sa harap ng isang matatag na pagkatao. Ang mga taong tunay na hindi natitinag at kayang pigilin ang kanilang sarili ay nagdadala ng isang napakalaking respeto. Ang respeto na ito ay hindi engan ng mga salita o hinihingi. Ito ay likha ng kanilang pagkilos, ugali, at ang kanilang kakayahang maging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga tao ay natural na humahanga at nagbibigay galang sa isang individual na may ganitong katangian.
sapagkat ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng kakayahang pigilin ang sarili ay hindi lamang nagre-representa ng personal na lakas, kundi ito rin ay nagbubukas ng pinto sa pagkakaroon ng respeto at paghanga mula sa ibang tao na hindi natin kailangang ipilit o ipagmalaki. Ito ay isang natural na bunga ng ating sariling pag-unlad at introspection. Thus, if you conquer yourself, you become truly invincible in the eyes of the world. Tahimik ka lang pero ramdam ng lahat ang lakas mo. Tahimik ka lang, ngunit sa kabila ng iyong katahimikan, ramdam ng lahat ang iyong lakas at kapangyarihan. Ang mga tao sa paligid mo ay tila mayaman sa iyong presensya kahit na wala kang sinasabi. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi palaging nagsasalita o nagpapahayag. Kapag hindi ka kayang galitin o pasukin ng galit, nagiging imposibleng hawakan ka ng sinuman. Ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa harap ng mga pagsubok ay isang katangian na hindi matutumbasan ng sinuman. Walang armamento na higit na makapangyarihan kaysa sa iyong sariling pagpipigil sa sarili. Ang mga salitang masakit, mga sigaw ng galit, at mga pasabog na emosyon ay nagiging tahimik sa harap ng iyong kapanatagan. Walang sigaw na makakapasok sa iyong pagkatao na higit na malakas kaysa sa katahimikang nagmumula sa iyong internal na lakas at disiplina. Hayaan mong magsalita ang iba. Hayaan mo silang gumawa ng ingay at bumuga ng kanilang mga hinanakit. Hayaan mong itapon nila ang kanilang mga anino sapagkat sa huli, ikaw ay nananatili. Tahimik ka, hindi nagagapi at kinatatakutan ng marami. Ngunit ang takot na ito ay hindi dahil sa mga binitiwan mong salita, kundi dahil sa iyong kakayahan na magpakatatag at hindi maging katulad ng iba na bumubulusok sa emosyonal na pagkasira. Isipin mo, kung ikaw ay nag-aalala dahil sa isang bagay, hindi ang bagay na iyon ang tunay na problema, kundi ang iyong pagtingin sa bagay na iyon. Ang pananaw ay may malaking kapangyarihan. Kaya mong baguhin ang pananaw na iyon anumang oras. Embrace the strength that lies within you. Ito ay isang pag-alam na hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, kundi nagiging gabay sa tamang hakbang sa bawat hamon na iyong hinaharap. Marcus Aurelius, sa kanyang mga kaisipan, ay nagtuturo ng malaking katotohanan, hindi ang mga panlabas na bagay ang nagiging sanhi ng ating mga alalahanin, kundi ang ating sariling interpretasyon sa mga ito. Ang tunay na yaman ay nasa iyong kakayahang kontrolin ang iyong reaksyon at pananaw sa buhay, higit pa sa anumang material na bagay. Kaya't ipagpatuloy ang pagiging tahimik at sa kabila ng ingay sa paligid, ipakita ang iyong tunay na lakas. Bakit ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipakita sa ating pang-araw-araw na buhay? Madalas nating napapansin na ang mga tao ay may ibang paraan ng pagpapakita ng kanilang lakas. Subalit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng lakas? Bakit ang tunay na kapangyarihan ay hindi kinakailangang ipakita o ipagmalaki? Ang sagot ay maaaring matagpuan sa mga aral ng Stoicism, isang pilosopiya na nagbibigay diin sa pagpipigil, sa emosyon at pagpapahalaga sa inner peace. Ang Stoic na katahimikan ay hindi simpleng kawalang kilos o pag-aalinlangan. Sa halip, ito ay isang matatag na salita na nagpapatigil sa kaaway. Sa pamamagitan ng katahimikang ito, nagiging handa tayong harapin ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng may dignidad at tapang. Ang pagkakaroon ng ganitong tinig na hindi nagsasalita, ngunit umaabot sa puso ng iba, ay nagbabago ng larangan ng laban. Kaya't sama-sama tayong lumakad sa daang Stoic, hindi para sa palakpakan o paghanga mula sa iba, kundi upang lubos na pagharian ang ating sarili. Sa pagsunod sa ganitong prinsipyo, natututo tayong pahalagahan ang ating kakayahan na kumontrol sa ating mga reaksyon at damdamin. Hindi natin kailangang ipakita ang ating lakas sa paraang inaasahan ng marami. Ang pagkakaroon ng inner strength ay sapat na. Sa katahimikang iyon tayo'y nagiging aninong hindi nila kayang galawin. Isang presensyang hindi nila makontrol, may taglay na kabangisan at pagkakabalanse na tila hindi nahahalata sa labas.
Ang ganitong estado ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang hindi nakikita ngunit ramdam ng lahat. Ang mga tao sa ating paligid, kahit na hindi nila lubos na nauunawaan, ay lumilingon at natutulala sa ating pagkatao. Ang tunay na kapangyarihan ay walang ingay. Hindi ito bumabangan o naglalabas ng malalakas na tunog, kundi nalalaman ito sa pamamagitan ng ating mga gawa at aksyon. Kahit sa mga oras na tila hindi tayo pinapansin, ang ating pagkatao ay nag-iiwan ng matibay na bakas. Sa pagninilay at pagbusisi sa ating mga sarili, natutuklasan natin na hindi ito ang pagiging malakas sa pisikal na paraan, kundi ang katatagan ng ating spirito at isip ang tunay na nagbibigay daan sa ating lakas. Sa ganitong uri ng lakas, natututo tayong bumangon at lumaban sa kabila ng mga pagsubok, hindi dahil sa takot sa paghuhusga ng iba kundi sa aming sariling pagpapahalaga sa ating sarili. Ang ating katahimikan ay nagiging isang sandata sa mga laban at ang ating lakas ay hindi kailanman mawawalan ng halaga, bagkus ay mananatiling mayamang-yaman na handog ng stoicism. Kung naramdaman mong may dapat kang baguhin sa sarili mo matapos pakinggan ito, hindi mo na kailangang sabihin kahit kanino. Tahimik mong simulan. At kung gusto mong lumakad sa landas ng mga stoic kasama ko, pindutin mo ang subscribe button. Dito hindi tayo nagpapalakas ng sigaw. Dito, pinapalalim natin ang katahimikan. Magkita tayo ulit sa susunod na video.